Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Pinggoy. Ang Balat Kalabaw. Ika-26 na tagpo. Pakinggan natin. Lasapin mo ang galit ko! Sigaw pa ng matanda. Punong-puno ito ng puot. At hindi niya alintana kung batang paslit lamang si Pinggoy. Subalit, hindi pangkaraniwang bata si Pinggoy. Maaaring may kakaiba sa kanyang pampiskal na anyo. Pero bukod dun, ang kanyang kalooban ay tila hindi natitinag. Sa kabila ng matinding galit na pinapamalas ng matanda, ay hindi man lamang ito alintana ni Pinggoy. Subalit ayaw pa rin magpapigil ng matandang babae. Itinuloy niya ang pagmuestra niya na parang meron siyang sinasakal. At bumulong pa ito ng mga pambihirang salita. At parang muling kumuha ng lakas mula sa kadiliman. Kasunod nun, ay biglang sumigaw ang matandang babae. Sumigaw ito ng ubod ng lakas. Ngunit sa sigaw na yun, ay ramdamang matinding pasakit na nararamdaman. At bigla-bigla, ang mahahabang kuko ng matanda ay biglang nadurog. Nagsipaggagutukan ang kanyang mga daliri na parang marurupok na kahoy. Parang nababali ang mga ito. Ito marahil ang dahilan sa napakalakas niyang pagsigaw. Subalit hindi pa rin natitinag ang matandang babae. Kasunod nun, ay unti-unting may umagos na pulang likido mula sa ilong ng matanda. Nagdurugo ang kanyang ilong. Umagos ito hanggang sa kanyang katawan. Nang biglang may sumigaw mula sa likuran nila Pinggoy. Pinggoy! Pinggoy! Nakakagalaw na muli ako! Ang boses na yun mula kay Abel. Agad napatingin si Pinggoy sa pinanggalingan ng boses. Abel! Abel! Sigaw ni Pinggoy. Sigaw na may gulat at galak. Tuwang-tuwa si Pinggoy nang marinig ang boses ng kaibigan. Sinasabi ko na nga ba eh. Alam mo ba, Pinggoy, nagkunwari lang akong mamatay. At alam kong lalabas ang lakas mo eh. Sambulat pa ni Abel. Tapusin mo na ang matandang yan, Pinggoy. Pag-udyok pa ni Abel. Yung matandang yan ang nagbigay sa atin ng pangontra upang hindi tayo makagalaw.
makapangyarihan ng matandang yan. Galing nga lamang sa kadiliman ang kanyang lakas. Sambit pa ni Abel. Nang walang ano-ano, ay biglang lumuhod ang matandang babae. Patawarin mo ako, bata. Patawad. Hindi ko yan sinasadya. Napag-utusan lamang ako. Huwag mo akong papatayin. Sambit pa ng matandang babae. At habang nagmamakaawa ang matandang babae, ay tuluyan ang nakagalaw si Abel. At nung tagpong yun, namayani kay Pinggoy ang awa nang makita ang sitwasyon ng matandang babae. Bali-bali ang mga daliri ng matanda. Kita na ang mga bukol sa kanyang daliri, dala ng pagkabali ng kanyang mga buto. At patuloy na umaagos ang dugo nito mula sa ilong pababa sa katawan. At sa sitwasyong iyon ng matandang babae, napatigil sa paglapit si Pinggoy. Tapusin mo na siya, Pinggoy. Sigaw pa ni Abel. Papahinga lamang yan. Pag nakabawi ng lakas yan, hindi na naman tayo niyang tatantanan. Sambit pa ni Abel. Ikaw na lang, Abel. Mas sigit ang iyong kakayahan kaysa sa akin. At alam ko mas may kakayahan ka. Tugon ni Pinggoy. Hindi maaari, Pinggoy. Hindi ba't nabanggit ko na sa'yo na mahigpit na ipinagbabawal sa amin ang pumatay ng tao? Kahit masama yung tao na yan, o mabuting tao, mahigpit na ipinagbabawal sa amin na manakit. Lalo pang pumaslang. Sambit pa ni Abel. Maya-maya lamang ay muling nanumbalik ang isang kawan ng mga asong mababangis kanina. Sa pagkakataon ngayon, ay nag-iba na ng anyo ang mga ito at naging mga aswang. Gulo-gulo ang kanilang mga buhok. Nagsisipaghaba ang mga buhok. Nagtataglay na mga mapupula at nannilisik na mga mata. May mahahaba, matutulis at maduduming kuko. At sabay-sabay itong sumugod kay Pinggoy. At kung saan-saang bahagi ng katawan, kinagat ang bata. Subalit sa bawat pagkagat nila, ay tila duguan ng kani-kanilang mga bibig. Nadurog ang kanilang mga pangil sa bawat kagat nila kay Pinggoy. At ang mga paparating pa ng mga aswang ay agad binigwasan ni Abel. Isang napakabilis at napakalakas na pagkilos at matinding paglusob ang ginawa ng kaibigan ni Pinggoy. At nagsipagtalsikan ang mga aswang. Subalit, mukhang may mga parating pang mga aswang. Higit pa itong mas marami kumpara kanina. Ngunit kakabuka pa lamang ng bibig ni Abel, ay may sumunod pang muli. Pulutong ng aswang. Parating na mula sa talahiban. At mukhang padami pa ito ng padami. Mauubos din niyan sila. Yun nga lamang, pag sumapit na ang dilim,
lalong lalakas ang kanilang kapangyarihan. Dapat ay supilin natin ang matanda na yan, sapagkat siya ang nagtatawag sa kanilang mga lahi. Sambit pa ni Abel. Pero kaya natin yan sila. Sambit pa ni Abel. Sa kakayahan ni Abel at sa ipinapakitang bagong tuklas na kakayahan ni Pinggoy, ay totoo nga na kaya nila ang mga paparating na mga aswang, gaano man ito kadami. Sunod-sunod na bigwas ang pinakawalan ni Abel at napatalsik ang mga bagong paparating na mga aswang. At ang iba pang bagong dating na aswang ay kaagad namang kinuyog si Pinggoy. Subalit, nagsipag-atungalan ang mga ito. Nang tangkaing sakmalin si Pinggoy, duguan ang kanilang mga bibig. At hindi nila aakalain na parang kumagat sila sa bakal. Basag ang kanilang mga pangil. Hanggang nagsipagtakbuhan ang iba. Maging ang kanilang mga kuko ay nawasak ang mga ito nang subukang ipangkalmot kay Pinggoy. Sa kabila nun, ay parang hindi nababawasan ang mga parating na mga aswang. At nang sulyapan muli ni Pinggoy ang matandang babae, ay wala na ito sa kanyang pwesto. Ang matandang babae na kanina lamang ay nanikluhod, nagmamakawa, na huwag siyang paslangin ni na Pinggoy at Abel. Nawawala na ito sa kanyang pwesto. Abel, yung matanda nawawala. Sambit ni Pinggoy. At mula sa di kalayuan ay nakarinig ang magkaibigan ng nakakakilabot na tawa. Ang tawang ito ay nanunos sa kanilang kalamnan. Ang tawang punong-puno ng kabuktutan. Sinasabi ko sa inyo, gusto niyo akong kalabanin? Magsisisi kayo! Uubusin ko ang baryo ninyo! Kasama ang mga mahal niyo sa buhay! Lalo ka ng bata ka! At humulakhak pang lalo ang matanda. Biglang nakaramdam ng matinding takot si Pinggoy. Pero hindi para ito sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga kababaryo. Lalong-lalo na sa kanyang lolo at lola. Abel, anong gagawin natin? Mukhang dadami pa ang mga aswang. Hindi sila nauubos? Tanong ni Pinggoy. Kaya nga, Pinggoy. At parehas tayo na hindi maaaring pumatay. Ikaw ayaw mong pumatay dahil labag sa iyong kalooban. Ako naman ay labag sa aming kautusan. Kung ganun, paano natin susupilin ng matandang yan? Tanong ni Pinggoy. Isa lang ang naisip ko, Pinggoy. Tugon ni Abel. Kailangan natin ang tulong ng inyong kapitan, si Kapitan Gesmundo. Sambit ni Abel. Biglang sumilakbo ang galit ng matandang babae nang marinig ang pangalan ni Kapitan Gesmundo. Wala na yung Gesmundo na yan. Inuuda ang katawan niya. Tapos na siya. Sigaw pa ng matandang babae.
Subalit hindi nagpatinag ang magkaibigan. At pansamantala ay pinigilan ng magkaibigan ang mga bagong dating na aswang. Hanggang sa makarinig sila ng humihingi ng tulong. At ang mga boses na yun ay mula sa kanilang mga kababaryo. Mukhang sinasalakay na sila ng mga aswang. Agad nagmadali ang magkaibigan. At gamit ang kanyang pambihirang bilis, ay agad isinama ni Abel si Pinggoy upang makarating agad sila sa bahay ni Kapitan Gismundo. Pagkadating nila dun, ay naroroon si Kapitan Gismundo. Subalit, malayong malayo na ang itsura nito sa huling pagkikita nila ni Pinggoy. Si Kapitan Gismundo ay nakahiga na lamang. Halos hindi na makakilos at halos hindi na rin maitaas ang kamay. At kitang-kita ni na Pinggoy at Abel ang samot-saring uod, insekto, alakdan ang naglalabas-masok sa katawan ni Kapitan Gismundo. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tatay Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, Boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, Boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Torres Quibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua.
Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'am. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.